Yun. Good morning, magandang umaga po, magandang araw sa buong mundo. um, Dito po ako ngayon sa park. Jogging ako ngayon since day off ko. But before that, shout out sa lahat ng followers at sa new followers. Salamat sa inyong suporta. Ay isang ordinaryong tao lamang na nangangarap maging isang vlogger. Shout out sa iyo, Jeff, sa bago kong kaibigan from Mix Hoppers team na talagang patuloy sumusuporta at nagsubaybay sa ating mga video. Jeff, kung mapanood mo to, shout out sa iyo, bye, salamat. And yun nga, gusto ko mag-share sa inyo ng isang maikling mensahe lang naman. Alam po natin na pare-pareho tayong lahat na busy sa pagpupursige para maabot natin yung ating mga pangarap, para makuha natin yung ating mga pangarap or ano pa man yung mga kinakabisihan natin sa ating buhay. Sana hindi natin makalimutan maglaan ng oras para magdasal, magpasalamat sa lahat ng biyaya, grasya na nakamit natin sa buhay, natanggap natin galing sa Panginoong Malikha. Sana hindi natin makalimutan magbigay pasalamat sa lahat ng biyaya. So, hindi lahat ng country sa Middle East is nagkaroon ng opportunity na merong simbahan. Unlike dito sa Qatar, we have the religious complex. It's not only for the Catholic, pero marami doon, mix. So, what I mean is, meron kasi akong mga kaibigan, mga kakilala, even my mga tito ko na talagang hindi mo sila pwedeng tawag dito kahit anong akin mo sa kanila na papuntahin mo ng simbahan, doon magdasal. Meron kasi silang word of wisdom na kahit hindi naman sila nagpunta sa simbahan, nagdadasal naman daw sila, nagpapasalamat sila. It's totally okay, pero iba pa rin kasi yung pumupunta ka doon sa simbahan, doon ka nagdadasal. Kasi let me just give you an example na ito hindi ko makakalimutan. Bata pa ako, nagsisimba ako doon sa simbahan namin, sa kapilya namin. Shout out sa iyo, Yo Felix, Yoyo. Hindi ko kalimutan niyo na ikaw ang naghimuan ng example na sabi ng pastor namin, aanhin daw yung tawag dito ay ganito pala yun, pwede naman daw matulog kahit saan saan. So ano pang silbi kung gagawa ka ng higaan or tulugan kung pwede naman pala matulog sa kahit saan saan? Pwede naman pala kumain kahit saan, bakit gagawa pa ng lamisa? Ang tanong, kung saan saan ka man natutulog, ang tanong, komportable ka ba? Pareho ba yung pagpapahinga mo kung saan ka natutulog kung ikaw ay natutulog sa isang higaan? Let's say, magandang kama, magandang country, basta higaan, yun. So, pareho ba yung pagpapahinga mo? Komportable ka ba kung saan ka man natutulog? Or kung, like for example na lang, mga construction worker, ako construction worker ako dati, yung baon namin, binabalot lang namin ng plastic. Saan kami nakapwisto, doon na kami kakain. So, iba pa rin kung sa lamisa ka kakain. Kumbaga, komportable ka. Yun yung purpose doon. Kaya, sa mga tao dyan na may word of wisdom na kahit hindi sila nagpunta ng simbahan, nagdadasal naman sila, nagpapasalamat naman sila sa Amang Maylikha, iba pa rin yun. Kasi, yun nga, ginawa nga yung simbahan para lahat ng mga relihiyosyong tao doon magkakaisa, doon magdadasal. Tsaka meron tayong pare or kung sa iba sikta, merong taga batbat ng mensahe ni God para ipaabot sa atin at lalong mas maintindihan natin. Tsaka yung pagdala mo pa lang sa sarili mo sa simbahan, isang ano na yun, isang napaka laking bagay na yun na sakripisyo na ginawa mo
Dahil nga alam natin hindi ganun, lalo na pag nagsimba ka ng early in the morning, alas 6. Just like sa Friday, nagsimba ako alas 6 kasi may laro ako ng 7:20, so inagahan ko. So hindi ganun kadali yung paggising ng madaling araw. Pero since ginawa mo yan, akala mo hindi matutuwa si God yan. Matutuwa si God yan. Kaya napakalaking bagay yan na ginawa mo. Kaya iba pa rin yung pupunta ka ng simbahan. Sana wag niyong gamiting word of wisdom yung kahit hindi kayo nagpunta ng simbahan, nagdadasal kayo, iba pa rin. Sana makuha nyo yung punto. Baga, like for example na lang, sa dati kong kumpanya, shout out sa taga NAFCO. So may binigay na sasakyan yung company namin. Nagbibigay sila ng bus every Friday para sa mga gustong magsimba. Kita nyo, sa mga gustong magsimba. So when I was in NAFCO, meron akong mga kaibigan na niyayaya, pre, bukas simba tayo. Maraming rason. Sorry dong, hindi ako makapagsimba. Sunod na lang, maglalaba kasi ako. Mga bagay na yan, pwede mo yan i-set aside at gawin in the next time, in the next hour after sa simba. Kasi para sa akin, hindi man ako laging nakapag-simba every Friday. Dito, by the way, sa Middle East kasi, shout out sa lahat ng OFW, especially sa Qatar. Every Friday lang kasi yung ano namin talaga, when I was in my previous company, yun yung chance namin na makapagsimba every Friday kasi yun lang din yung day off namin. Construction kasi ako nagtrabaho dati, so every Friday lang talaga yung day off. So we are thankful also na nag-provide yung company namin ng sasakyan. So everybody has a chance to go to church because company give us yung sasakyan nga papuntang simbahan. So ang kinakalungkot ko lang ay yung iba, meron nga word of wisdom na nagdadasal naman daw sila kahit hindi sila nagpunta ng simbahan. Guys, iba talaga. Tulad nga ng sinasabi ko, pwede ka naman matulog kahit saan. Bakit gagawin pa yung higaan? Pero ang tanong nga, yung pagtulog mo kung saan at pagtulog mo sa isang higaan, pagpapahinga mo pareho ba? Pupunta mo ka pa sa pagtulog mo saan ka natutulog? Kumpara mo sa natutulog mo sa isang magandang higaan. So, pwede ka naman tumira kung saan. Bakit gagawa pa tayo ng bahay para tirahan, di ba? So, yun na lang ang isipin natin. Kaya, lalo na dito sa Qatar, shout out sa lahat ng OFW dito sa Qatar. So, talagang magpapasalamat tayo at binigyan tayo ng opportunity na magkaroon ng simbahan dito. So, sa atin na lang ay yun, dalhin natin yung sarili natin sa simbahan. Doon tayo magdasal, papasalamat, give time to God. Yung pagiging busy natin, andyan yan lagi. So iba pa rin yung magbigay tayo ng oras sa Panginoon. Kaya sana sa maikling mensahe na to, parang mahaba na, sana makukuha nyo yung punto ko na please, huwag niyong gamitin yung word of wisdom nyo na nagdadasal naman ako kahit hindi ako nagpunta ng simbahan. Okay lang yun, hindi ko sinasabing mali yun, hindi ko sinasabing pangit yun, pero iba pa rin na pumunta ka ng simbahan. And we are very thankful dito sa Qatar talaga, kasi nandito ako sa Qatar, talagang i-mention ako yung mga OFW dito sa Qatar kasi lalo na ma-relate ko lang yung sarili ko dito sa nung dating company ko talaga, dahil kami sa company ko nabigyan kami ng sasakyan papuntang simbahan every Friday. Din may ibang company na maraming gustong pumunta ng simbahan, hindi nila magawa kasi nga hindi sila binibigyan ng sasakyan ng company nila, tapos malayo, so hindi ganun kadali para sa kanila. So lahat ng merong mga pagkakataon talaga, sana kung kaya nyo naman bigyan ng oras
at pagkakataon na pumunta ng simbahan, magsimba po tayo. Huwag niyong gamitin yung word of wisdom na pwede naman kahit saan. Pwede naman talaga. Pwede naman. Kaso nga lang iba pa rin. Sa mga kaibigan nga nating Muslim, sa mga kapatid nating Muslim, dami-dami kong mga kaibigang Muslim. Sa kanila nga, kung ikaw ay isang Muslim, kasi ilang beses yan sila magsasala everyday. So, hindi talaga may iwasan. May mga Muslim talaga na tinatawag lang nila yung sarili nila na Muslim, pero tulad nga ng mga ibang Kristiyano, hindi rin nagpunta ng simbahan. So, meron ding mga kapatid nating Muslim na hindi rin nagsasala. Kumbaga, inborn lang sila na Muslim, pero hindi na rin nila nagawa yung responsibilidad nila na talagang, kasi sa mga kapatid kasi nating Muslim, parang responsibilidad talaga nila yan, na talagang gampanan nila yung tungkulin nila na magsasala sa time to time na gagawin nila yan. So, pagka narinig naman yan sa mga Muslim na kaibigan natin, mga kapatid nating Muslim na talagang time to time nagsasala sila, maririnig nila na may kapatid silang Muslim na yun nga, hindi na aktibo sa pagsasala, sa pagpupunta ng masjid, ng mosque, sa pag-attend ng ganyan bagay. Para ding, I don't know pero parang sinasabi nila na haram, baga hindi ka tunay na Muslim pagka hindi mo na nagampanan yung yung pagpupunta mo ng pagsasala mo. Pagka hindi ka na nakapagsala, pag nakita sila ng kapatid nilang Muslim, sasabihin sa kanila yon na hindi ka tunay na Muslim kasi hindi mo na ginampanan yung tungkulin mo. Parang ganon ang tawag sa kanila, tungkulin ba, basta yun na narinig ko din yun sa mga kaibigan, kapatid nating Muslim na yun nga, pagka ikaw ay isang Muslim, talagang dapat gampanan mo yung pagsasala time to time. Pag nalaman kasi ng iba na Muslim ka lang sa pangalan pero hindi ka na sa Muslim sa gawa, parang ganon. So ganon din sana sa atin guys, dapat gampanan din natin yung kasi nga ginawa nga yung simbahan para yun, doon tayo magsisimba. Lahat, tipon-tipon tayo doon, magpapasalamat. Yun lang. Sana magustuhan nyo yung video na to. Share nyo, follow nyo yung page ko. Invite nyo yung mga friends nyo. And alam nyo naman, isa lang tayong ordinaryong tao na nangangarap mag-isang vlogger. Kaya sana naman pagbigyan. Thank you.